Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Reading and Literacy, Apat na Magkakaibigan. Ano ang mga paborito niyong kwento sa mga kwentong ating napag-aralan? O kung hindi naman natin napag-aralan, mga binasa niyong kwento o napakinggan niyong kwento? Sige nga, sabihin niyo. Sino ang paborito niyong bida sa kwentong iyon? So, tayo ay may iba't ibang mga paboritong kwento, no? Sino sa inyo ang makakapagkwento muli ng mga kwentong yun? So, maaari nyo ikwento sa inyong mga kasama sa bahay o sa paaralan. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay paano natin ikukwento sa iba ang narinig nating kwento gamit ang ating sariling salita. Susubukan din natin pumili at ilarawan ang nagustuhang tauhan sa kwento. Basahin ang mga salitang matatagpuan sa ating kwento ngayon. Uwak. Usa. Mangangaso. Ang mangangaso ay isang tao na nanghuhuli ng mga hayop sa gubat para gawing pagkain. Ngayon, pakinggan natin ang kwentong Ang Apat na Magkakaibigan. Ang Apat na Magkakaibigan. Noong unang panahon, may malaking lawa sa loob ng gubat. Mayroong nakatirang apat na magkakaibigan. May isang daga na malaki ang mata at mahabang buntot. Isang usa na maganda at malagintong kayumanggi ang kulay. Isang itim na uwak at isang napakabagal na pagong. Ang uwak ay nakatira sa isang puno ng blackberry sa may tabi ng ilog. Ang daga naman ay nakatira sa isang lungga. Ang pagong naman ay nakatira sa tubig lawa. At ang usa ay nakatira sa berdeng damo. Katulad sa ibang araw, silang lahat ay nagpupulong-pulong araw-araw. Ngunit sa tagal ng paghihintay, hindi dumating si usa. Lahat sila ay nag-aalala at nagdududa kung ano na ang nangyari sa usa. Ang sabi ng uwak, "Sandali, meron akong naisip. Susubukan ko siyang hanapin." Sige, tama ka. Nagsimulang hanapin ng uwak ang usa. Sumigaw siya ng sobrang malakas, pero wala siyang natala. Sa kahuli-hulihan ng pagkadismaya at mababang tono, sumigaw siya uli ng napakalakas. Sa panahong ito, may narinig siyang mahinang boses na sagot tulad ng, Parang malapit lang ang tunog na yun. Parang boses ni usa. Nagulat siya nang makita si usa na nahuli sa pain ng mga ngaso. Pinakalma ng uwak ang usa at bumalik siya sa kanilang mga kaibigan. Si Pagong sa walang pag-alinlangan ay inutusan si Daga. Puntahan niyo at sumakay ka sa likod ng uwak at punitin mo ang net gamit ang iyong matatalas na ngipin. Sa walang pag-aatubili, ang uwak at ang daga ay nagpunta na para isalba ang kanilang kaibigan. Gamit ang kanyang ngiping matatalas, pinunit ni Daga ang net para makawala si usa. Samantala, si Pagong na naglakad ng matagal ay dumating din doon. Lahat ng apat na magkakaibigan ay nagkita rin. Biglang may narinig silang ingay. Ang mga ngaso ay nasa malapit lang. Ang uwak ay biglang lumipad sa may puno. Ang daga ay tumakbo sa kanyang lungga at ang usa ay nawala ng kasing bilis ng liwanag. Ang Pagong ay naiwang mag-isa. Sinubukan niyang tumakbo ngunit di niya kinaya at naabutan siya ng mga ngaso. Di siya nakaligtas sa mga mata nito. Nahuli ng mga ngaso ang Pagong at inilagay niya ito sa kanyang bag. Habang naglalakad siya ay nag-isip, "May pagkain akong Pagong ngayon." Nakita ni Uwak ang lahat ng pangyayari. Napanood niya ito kung saan siya naroon sa tuktok ng kahoy. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan tungkol dito. "Diyos ko, anong gagawin natin? Kailangan talaga natin gumawa ng hakbang ngayon na." Sabi ng usa, "Ganito ang gagawin natin. Magkukunwari akong kakain ng mga damo. Ang mga ngaso ay siguradong tatakbo papunta sa akin at sigurado akong iiwan niya ang kanyang bag. Ang susunod na mga hakbang ay bahala na si Daga." Tumayo ang usa sa dadaanan ng mga ngaso at doon kumain siya ng damo. Tiningnan ng mga ngaso ang usa at tumakbo patungo dito na may dalang pana at palaso at iniwan ang kanyang bag. Ngayon ang panahon, nahihirapan ang daga ngunit gamit ang malakas na ngipin nito ay dinala nila ang bag sa lawa. Habang ang nadismaya at pagod na mga ngaso ay napaisip, "Mayroon pa naman akong Pagong."
Lumapit siya sa kanyang bag at laking gulat niya na ang bag ay wala ng laman. Kawawang mga ngaso, umalis siya ng walang dala. Pagkatapos ng lahat, ang apat na magkakaibigan ay tumira sa tabing ilog na matiwasay at masaya. Yan. So, sino ang mga bida sa ating kwento? Nandun si Pagong, si Uwak, ang Usa, at ang Daga. Nasaan nangyari ang kwento? So, ito ay nangyari sa isang kagubatan. Sino ang unang nahuli ng hunter o mga ngaso? So, ito ay si Usa. Sino ang sumunod na nahuli? O nahuli niya ang Pagong. Paano pinakita ng bawat isa na siya ay matulungin na kaibigan? So sa oras ng pangangailangan, hindi nila iniwan ang isa't isa. Nag-isip sila at gumawa ng paraan paano ililigtas ang isang kaibigan.
Mayroon ba kayong kaibigan na matulungin? O kagaya ng mga hayop sa ating kwento? O maswerte kayo kung may kaibigan kayong ganon. So ibahagi nyo nga paano kayo tinulungan. Ano yung mga bagay na ginawa nila sa'yo? O halimbawa sa school, kung wari wala kang baon, binigyan ka niya. Wala kang lapis, pinahiram ka niya. Wala kang pantasa, pinahiram ka niya. Wala kang papel, binigyan ka niya. O kaya naman, nadapa ka, tinulungan ka niya. O ang isang totoong kaibigan ay laging nandyan sa oras ng pangangailangan, hindi lang sa oras ng kasiyahan. Hindi ka niya iiwan kapag ikaw ay may problema. Bagkus, lalo siyang nandun sa'yo kapag ikaw ay may problema. So, ano ang pakiramdam mo kapag tinutulungan ka ng iyong kaibigan? O, syempre, masaya. So, ang kwentong pinanood natin ay halimbawa ng pabula. 'Di ba? Pag sinabi nating pabula, ang bida dito ay mga hayop. Ang pabula ay isang kwento kung saan ang mga hayop, ang mga tauhan. Sila ay nagsasalita at kumikilos na parang tao. So, may natutunan tayong mahalagang aral mula sa mga pabula, kagaya ng pabula ang ating napakinggan ngayon. So, alalahanin natin muli ang nangyari sa kwento. Subukan natin na piliin lamang ang mga importanteng pangyayari. Gamitin natin ang 5-finger retell upang ikwentong muli ang nangyari. O, dito, nakalagay dito, characters, tauhan, setting, saan nangyari. First, ano yung unang nangyari, then next, kasunod na nangyari, at ang last na nangyari. Pwede nyo lang sabihin yung tatlong pinakamahalagang pangyayari para maikwento nyo muli ang kwentong napakinggan ninyo. O, ngayon, so dahil hindi ko kayo maririnig, ako muna ang magkukwento. Pwedeng ganito ang gawin nyo. Ang apat na magkakaibigan. Ang mga tauhan sa apat na magkakaibigan ay sina Usa, Pagong, Daga at Uwak. Ito ay nangyari sa isang kagubatan. Sa unang pangyayari, nawawala si Usa at hinanap ng magkakaibigan. Doon nila natagpuan na ito pala ay nabitag ng isang mangaso. Kasunod, nagplano sila kung paano ililigtas si Usa. Nang nailigtas nila si Usa, nakuha naman ng mga ngaso si Pagong. Sa huli, nag-isip sila ng paraan kung paano ililigtas si Pagong at nagawa nila ito ng paraan. Kaya sa huli, sila ay sama-samang namuhay sa kagubatan ng masaya. So, yun yung halimbawa kung paano nyo ikukwentong muli ang kwentong inyong napakinggan. So, maaari kayong gumamit ng mga sarili nyong salita na hindi naman nalalayo dun sa salita na ginamit sa kwento. So, hindi natin magagawa itong pangkatang gawain. So, ito na lang. So, gumuhit kayo ng hayop, isulat ang pangalan ng hayop, at ilarawan ang hayop. Ipaliwanag ninyo kung bakit mabuting kaibigan ang naturang hayop. So, maaari nyo itong ipaliwanag sa inyong guro o pagpasok nyo sa klase. So, halimbawa, maaari ninyong ilarawan ng isang aso. Halimbawa, ito ay kunwari si Bantay o si Milo. Siya ay malambing. Siya ay isang mabuting kaibigan dahil ano bang nagawa ni Milo? O bilang isang mabuting aso. Yan. Bawa, binabantayan niya ang mga bahay namin kapag umaalis kami. So, ganito yung gagawin niyo. Magdodrawing kayo ng isang hayop na gusto nyo. Anong pangalan niya? Ano ba siya? Bakit siya naging isang mabuting aso? O, yan. Tapos ipakita nyo sa mga kasamahan nyo yung inyong ginawa. O, ngayong araw, ang natutunan ko ay, ayan, ang kwento tungkol sa apat na magkakaibigan. Sa muling pagkukwento, kailangan ninyong tandaan ang sumusunod. So, dapat tandaan nyo sino ang tauhan, saan nangyari, at magtanda ng mahalaga lang na pangyayari. Maaring tatlong mahalagang pangyayari. O, ang isa sa mga tauhan sa kwento ay sino? O, si Usa. Ito ay may katangian na mabilis. O, di ba? Mabilis siyang tumakbo. O kaya naman si Pagong. Si Pagong ay mabagal ngunit matulungin. Pumili kayo ng isa sa mga tauhan sa kwentong apat na magkakaibigan at iguhit ninyo o ilarawan nyo ito. At dito nagtatapos ang ating kwento at ang ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, paalam!